ay mas humahaba ang buhay. Live longer and healthier lives. Sino ba kasi may gusto magkasakit? Wala nang may gusto magkasakit, di ba? O, piliin mo na yung magiging reaksyon mo sa mga bagay-bagay. Ha? Kung di ka man nabunot, huwag kang magalit. Okay? Next time pa naman. Huwag kang magreklamo. Paborito na kasi nila kasi malakas siya dyan eh. Wala nang ganon. Ha? Palakasan. Kasi malakas siya kasi kakilala niya yun. Kasi kaibigan niya yun eh. Tantanan na yan, yung ugali na yan, ha? What else? People who express gratitude. Makinig. Mga tao daw na laging marunong magpasalamat. Maliit o malaki man, magpasalamat. Okay po? Laging magpasalamat, maliit o malaking bagay. On a regular basis, regular ha? Hindi seasonal. Oo, yung iba, ngayon nagpapasalamat, bukas na, nagre-reklamo. Oo, pag konti, maangal din. Ano ba naman yan, buti ka na yun. Oo. Alisin na natin yung ganong ugali. Regular basis, have better physical health. Have better physical health. Lagi nagpapasalamat sa kahit na anong matanggap niya. Kaya kung lagi kang may sakit, itanungin mo na sarili mo, teka muna, ano ba kasi mga pinagagawa ko? Ha? Baka puro reklamo ako sa buhay eh. Kaya ka nagkakasakit eh. Ha? Mag-review ng sarili. Huwag reviewin yung iba. Ha? Optimism and progress toward goals. They also help others more. Kaya nga pag positibo ka lagi mag-isip, mas madaling tumulong. Di ba? Mas madali, mas magaan. Wealth is only weakly correlated to happiness within and across nations, particularly when income is above the poverty level. Hindi siya konektado. Kahit na mayaman, hindi siya konektado. Kaya mayroong pag-aaral na ginawa, ito daw to. Ito, may pag-aaral na ginawa, na-discuss natin ito kanina eh. Okay, saan yung pag-aaral? Ito, Lisa, pakinggan nyo. 3 essentials of parenthood para daw mas maging mabuti tayong magulang. 3 essentials na pangangailangan ng skills. Ito, skills. Number 1, communication. In the mid-1990s, may pag-aaral silang ginawa sa Kansas. Sinundan nila yung 41 na pamilya. 41 na pamilya of various economic background for 2.5 years. Sinundan nila sa 2.5 taon. Sinubaybayan yung buhay ng 41 na pamilya na ito. At may mga batang 7 to 9 months old. They observe interaction between parents and babies, noting the number of words spoken and the tone used by the parents. Yung tono ng pagkikipag-usap nila sa bata. Sinundan, pinag-aralan, inobserbahan itong 41 families na to for 2.5 years. Later, this data was correlated with the children's IQ scores. Pinag-correlate nila, ibig sabihin pinag-connect nila. Ano ba yung epekto sa bata kapag magandang tono yung pagkikipag-usap natin sa kanila? Ito yung lumabas. The outcome
The more words spoken in a positive tone at home, the higher the children's IQ pagtungtong ng 3 taon ng bata. Ulitin natin. Ano ang resulta ng pag-aaral? Yung 41 families na to, whether mayaman or mahirap. Whether mayaman or mahirap. So ano ang resulta? Nung pag-ipag-usap ng soft tone sa mga bata, natuklasan nila, maging mayaman man o mahirap, mataas yung IQ ng bata pagtungtong ng 3 years old. Ayan po. Kasi di ba ang assumption natin, di ba, pag mahirap, maingay yung bahay na yan. Puro bangayan yan. Ganun tayo mag-assume, di ba? Pag mahirap. O pag mayaman, iba naman sila. Busy yan. Tahimik yung bahay nila. Kasi busy. Magulang. So dahil pinag-aralan na, ano man ang estado mo, pwedeng tumaas ang grades ng anak mo. Kahit mayaman ka o mahirap. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Mahirap lang kami. Hindi ko mabibigyan ng magandang kinabukasan tong anak ko. Wala na. Tinapos mo na yung istorya mo. Tinapos mo na agad. Okay? And finally, bilang pagtatapos, sabi sa Proverbs, bilang pagtatapos, sabi sa Proverbs 24, verse 3 to 4, pakibasa nga sabay-sabay. Pakibasa po. By wisdom, through understanding, it is established. Through knowledge, its rooms are filled with rare and precious treasures. Yan po ay nasa Proverbs 24, verse 3 to 6. Hintay ko kayo matapos. Gusto niyo nang umuwi? Kaya hanggang 12 lang yung merienda. O, tapusin natin to, ha? Tapusin na natin. Malapit na, malapit na. Tahimik na. Kasi ito ang sikreto na binigay ng Diyos. Ito yung sikreto binigay ng Diyos sa iyo, sa atin, para tayo maging successful. Kaya ayaw ipabasa yung Biblia noong unang panahon. Ayaw ipabasa. Tinatago sa atin yan. Kasi nandito lahat yung sikreto. Number 1 mong kailangan makuha sa buhay ay knowledge. Knowledge. Informasyon. So how to get that? Hindi mag-aral sa eskwelahan, pwede ka rin mag-self-study. Bumili ka ng maraming libro. Basahin mo araw-araw. Ewan ko kung hindi ka tumalino. Pag wala kang diploma. Di ba? Pwede kang tumalino kahit wala kang diploma. Tama, mali? Pwede, di ba? Mag-aral ka mag-aral. Knowledge daw. Tapos, understanding. Pangunawa. Sa binasa. Kailangan maintindihan mo yung binabasa mo para pumasok saan? Sa subconscious mind mo. Dahil yung conscious mind, dalawa lang yung ating consciousness. Isang conscious mind at isang subconscious mind. Yung conscious mind, yun nangyayari ngayon. Pero pag nag-sync
sinasabi ko sa inyo, nag-sink in, naintindihan nyo, mag-i-store sa subconscious mind. At kapag ikaw ay test, na challenge, kukunin mo yung sagot, reaction mo sa subconscious mind. Okay? Doon yan naka-storage yung lahat ng naintindihan mo. Okay po? Kaya importante na dumaan kayo sa proseso ng understanding. Pag katapos ma-store sa inyong subconscious mind, yung knowledge, susunod ay wisdom. Bakit magkakaroon ka ng wisdom? Because in-apply mo, put in practice yung naintindihan mo. Because wisdom means applied science. Wisdom means applied science. Doon ka magiging wise sa buhay. Doon mo maiiwasang ma-depress. Doon mo maiiwasang magutom. Kapag ikaw ay wise na. Naintindihan po? At kapag wise ka na, magkakaroon ka ng bahay daw na bawat kwarto ay mayaman, rare, and precious treasures. Na ayaw ng mga anak mo lumabas ng bahay because sa bahay mo ay punong-puno ng karunungan. Punong-puno ng pagmamahalan. Yung bahay mo, ayaw nilang lumabas. Yes. Because ang tahanan mo ay siyang dapat langit dito sa lupa. Naintindihan niyo na? Kapag hindi langit yung bahay mo, impyerno yan. Kaya nasa kamay mo, masalalay, nabaging langit, parang langit ang bahay mo. Yan yung sinasabi. Its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Okay? Wisdom is supreme. Pinakamataas sa lahat. Therefore, get wisdom. Though it costs all you have, kahit na maubos daw ang pera mo, kailangan maintindihan mo yung pinag-aaralan mo. Okay po? Okay, very good. Kaya pag nabasa niyo yan, train up a child, pinaliwanag kanina, anong meaning ng train? Kayo ito, nasa unahan, kasi nandyan yung engine. Ang mga kadugtong, cars. Ito lang yung train, yun ang meaning niyan. Nasa unahan kayo. Ano man ang sabihin, puntahan, gawin ninyo, nakasunod sila. Kayo yung role models nila. Kapag hindi ka good example bilang magulang, gagawin nila yun. Alam nyo na mangyayari. Ha? Kung chismosa ka, lagi ko narinig ng anak mo, sinichismis mo kapitbahay mo, next candidate to be a marites. Ha? Next candidate yung anak mo. Oh, isa pa. Ephesians 6:4. Fathers, mga fathers talaga ako sinabi ko. Kayo yung ruler, teacher of the house. Huwag niyo hayaang magalit ang mga bata sa inyo. Pag tinuruan mo yung magalit, ano ba magagalit? Eh, pag sinakta mo ng sinaktan, magtatanim ng galit sa iya. Oh, paglaki niyan, ikaw naman ang sasaktan. Oo. Kasi yun ang tininim mo sa kanya eh. Galit eh. Oh, galit din siya. Kaya ang future ng ating bayan ay nasa ating mga kamay bilang magulang. Kalimutan niyo na yung sinabi ni Rizal na nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Kanino na ngayon ang pag-asa ng bayan? Nasa inyong lahat ng magulang. Okay po?
Bago sila maging pag-asa ng bayan, kayo muna dapat ang pag-asa ng bayan. Okay po? Any feedback, questions, comments, reactions? Meron ba? Kontra? O pagko-question? Taas na ang kamay. At magdebate tayo. Kung wala, happy life, happy marriage, happy family, happy parenting should be our priority. Dinesisyon na namin maging mabuting magulang dahil pwede mo manesisyon na eh. Di ba? Pwede. Piliin mong maging mabuting magulang. Our nation's fate lies to you, parents. Ayan, habit namin yan. Napupunta lagi dyan. Kung pwede nga lang taon-taon, gagawin namin. Makarating na kayo dyan? Ocean Adventure. Yeah. Subukan nyo. Spend time. Ocean Adventure. Sumping. Alam nyo, pag matanda na daw tayo, hindi mo na maaalala yung lahat ng nangyari sa'yo. Good or bad, hindi mo na maaalala. Alam nyo kung ano daw nag-i-store sa utak natin pag tumanda tayo? Alam nyo kung ano nag-i-store? Family memories. Family memories. Yun na lang nag-i-store pag tumanda daw tayo. Kaya ano mas pipiliin mo? Mag-imbak ng good or bad memories? Good memories. Ha? Piliin nyo mag-store ng good memories as a family together. Actually, hindi. Ito yan, no? Nalito kayo, nalito kayo. Sinasabi ko eh. Nakakalito yan eh. Nalilito kayo sigurado yun eh. O ito. Hindi na kayo lito. Nalito pa rin. My goodness. Liga, wait. Malilito talaga kayo dyan. Okay. Sa ngalan ng Barangay Palanan at ni Bea Alonso. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Thank you. Barangay, any closing remarks sa barangay? Everyone, to have to come be out pala na. Thank you so much sa inyo po lahat sa pag-attend po ng Effective Parenting Seminar po. Sa susunod na 2026, mas marami po tayong mga seminar na gagawin. Sana maka-approve po yung budget ng 2026. Thank you so much for everyone. Picture na, picture. Cellphone ko baka makalimutan ko.